Kabilang ang issue ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea sa mga inaabangan kung matatalakay sa ASEAN Summit. Si dating Pangulong Fidel Ramos umaasang hindi mababaliwala ang international arbitration ruling kahit pa hindi ito banggitin ni Pangulong Duterte. Ayon naman kay Ambassador Marciano Paynor, kung sakali mang mapag-usapan ito, hindi ito isasama sa ASEAN Joint Statement. Hindi maapektuhan ng ASEAN Joint Statement kung sakaling pag-usapan sa Leaders Plenary ang International Arbitration Ruling kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Consensus daw kasi ang ilalabas na Joint Statement. Para sa kanya, pag-usapan pa ng mahusay together with China and then come up with yung sinasabing ng Code of Conduct so that mapayapa at mahinahon ang itong buong area nito. Kahapon nanindigan ng Pangulo na hindi niya babanggitin sa ASEAN Summit ang arbitration ruling dahil issue raw ito ng Pilipinas at China. Ang arbitration ruling ay nagpapawalang bisa sa pag-angkin ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. Ayon kay Ambassador Paynor, sinusunod ng Pilipinas ang tamang proseso sa pagresolba ng problema sa pamamagitan ng bilateral talks at hindi sa regional o global venue tulad ng ASEAN Summit. Bukod sa Pilipinas, may iba pang bansang miyembro ng ASEAN ang apektado sa pag-angkin ng China sa mga teritoryo. Ito ang Brunei, Indonesia, Vietnam at Malaysia. Sa ASEAN Leadership Forum naman kanina, sinabi ni dating Pangulong Fidel Ramos na hindi mawawala ang bisa ng ruling ng tribunal kahit hindi ito banggitin ng Pangulo, pero sana huwag raw itong baliwalain ng Pilipinas. China, US, EU, other members like those of APEC on the other side of the Pacific, let them also be committed and compliant with this code of conduct pertaining to the South China Sea. Because that is our only hope for peace, sustainable development, and eventual prosperity. Samantala, sa keynote speech naman ni Vice President Leni Robredo sa Prosperity for All Summit, binigyan din niya na dapat tutukan ang pagpapalago sa mga industriya na matutulungan ng mga mahihirap tulad ng agrikultura. Prosperity has not trickled down. The usual conditions need to be present. Transparent and accountable governments, progressive taxation, level playing fields, and open markets. Inaasahang makukumpleto ngayong araw ang mga head of state na dadalo sa ASEAN Summit. Nauna nang dumating sa bansa si Malaysian Prime Minister Najib Razak at Sultan Haji Hassan al-Bolkiah ng Brunei. Ang ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand. Binuo ito ng bansang Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand at Pilipinas. Pero sa paglipas ng panahon, sumali ang mga bansang Brunei, Darussalam, Vietnam, Myanmar at Cambodia. Isa sa pangunahing layunin ng ASEAN ang padaliin ang pag-unlad ng ekonomiya, lipunan at kultura sa rehiyon. Ngayong taon ipinagdiriwang ng ASEAN ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag nito. 4 na beses nang idinaos ang ASEAN Summit sa Pilipinas. Ang tema ng ASEAN ngayong taon, Partnering for Change, Engaging the World.